Mas gusto ko na yung makulay na kamatayan, partner. Yung Bayaning, parang bayaning-bayani. Bayaning lumalaban talaga yun, lumalaban. partner. Talagang parang sila Jose Rizal na merong dramatic na kamatayan. Yung may Kasi lumalaban. sayang eh. Ang ganda ng buhay ni Tatay Digong, siguro deserve niya. Ako maaring masama ang loob nyo pag sinabi ko na gusto ko pa na maging bayani na siya ron. Ang laking bagay sa atin yan dahil tsak na tsak, yung buong Duterte slate, panalo. Correct, At may yan, nangyari partner. kay Tatay Digong, partner. Kaya Ultimate sacrifice. Kuya nga, sabi nga, Supreme. dugtong ako sa partner, no, yung sinabi ni partner Badong, sinabi rin niya ni Ma'am Rowena Guanzon eh. Buhay man o patay, sigurado. Bayayan, Duterte, bayani. magiging bayani, partner. Pamilya ni Duterte, hindi na umasang makakauwi pa si former President Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon po yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Inihayag ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi na umasa ang kanilang pamilya na makabalik pa sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa dahig habang hinihintay ang pagdinig ng International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa Vice Presidente, tinanggap na umano ng kanyang ama ang posibilidad na doon na siya mamatay sa kulungan ng ICC at hindi na rin dadalo sa confirmation of charges. Ito partner, bago natin pagpatuloy, magtanong agad tayo sa inyo, banatan agad natin. Ang tanong sa inyong palagay, dapat bang tanggapin ng pamilyang Duterte ang posibilidad na hindi makabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo? O may pag-asa pa bang mabago ang takbo ng kaso sa ICC? Partner? Ako partner, sa tingin ko, igagalang ko kung ano man ang nararamdaman at sinasabi ng pamilya Duterte, ano? Pero bilang supporter, ako malaki po ang paniniwala ko na baka nga bukas makabalik na si Tatay Digong Malay Yan, natin. magdilang anghel ka partner. Kasi ito ngayon mga bagong development na lumabas, kamukha nitong naging press con ni Attorney Levi Baligod. At ngayon nga, di ba kanina lang, ay nagtungo na nga ito sa ombudsman. Which is, ano yung mga isiniwalat nila o ano yung isinampan nila sa ombudsman? Kasama po doon, yung sa press con, nabanggit na itong ICC mismo, medyo sangkot din pala dito. Sa mga pangyayari kung saan ang mga mali-malitang pera na nanggaling dito sa ating gobyerno, kung bakit mga kapartner, ito yung dahilan ko kung bakit very optimistic ako Na makakauwi pa. na makakauwi. At isa pa partner, kunti na lang, yung evidence ng mga ginagamit dyan, malalaki ang mga questionable partner. Doon ako sa partner, yung ebidensya mamaya pag-uusapan natin. Kaya nga pinuputol ko na. Okay. Yes, partner, sa aking opinion, dalawang bagay na nakikita ko. Una, tama yung sabi nyo, respeto sa desisyon po ni Tatay Digong. Nung maaaring nasabi ni Tatay Digong ito, dahil number one, doon sa kanyang edad, mag-81 na mga partner, At number two ho, mga kabayan, kasi sinabi kong dalawa ho ang aking ibibigay na komento rito, maaari po nga, tama kayo, na makauwi ng buhay si Tatay Digong. Dahil sa mga bagong development na lumalabas ngayon, na makita naman natin yung mga presenta ng prosecutor sa ICC ng prosecution, puro basura. Talaga, kumbaga, masasabi natin na, sabi ako, tawag sa dito, mga fake news at pinagkakat na mga video. Ngayon, kung magkaganon man at ganun man maging kapalaran po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lagi natin sinasabi dito, kung siya po ay papanaw, kung sakali, at bagamat labag sa kalooban po natin, ito hong sinasabi kong ito, na sana po ay hindi umabot sa ganung pagkakataon makauwi siya, at kung dumating man at loobin ng Diyos na siya po ay kunin po na nandoon sa ICC, bayani po siyang iuuwi natin dito na taas noo po na meron po dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, na naglinis po sa Pilipinas at kinalaban po ang lahat ng mga sindikato, uri ng kriminalidad at mga droga. Yun lang, Pater. Partner, ako naman, siguro taliwas sa mga kagustuhan na nakakarami. Ako gusto ko talaga, kasi nanginayang ko ang ganda ng buhay ni Tatay Digong. Pag umuwi siya ng buhay, tapos doon siya sa Davao pa, tatambay na lang, yung pakuya-kuyakoy na lang siya habang maghihintay ng kanyang kasawian.
mas gusto ko na yung makulay na kamatayan, partner. Yung Parang bayaning bayaning Lumalaban. talaga yun, Lumalaban. partner. Talagang parang sila Jose Rizal na Correct. merong dramatic na kamatayan. Yung may Kasi lumalaban. sayang ang ganda ng buhay ni Tatay Digong, siguro deserve niya. Ako maaring masama ang loob nyo pag sinabi ko na gusto ko pa na maging bayani na siya ron. Ang laking bagay sa atin yan dahil tsak na tsak, yung buong Duterte slate, panalo. Correct, At may yan, nangyari partner. kay Tatay Digong, partner. Kaya- Ultimate sacrifice. Kuya nga, sabi nga, Supreme. dugtong ako sa partner, no, yung sinabi ni partner Badong, sinabi rin niya ni Ma'am Rowena Guanzon buhay man o patay, sigurado. Bayayan, Duterte, bayani. magiging bayani, partner. Actually, partner, dugtong ko lang kunti. Actually, marami na tayong napapakinggan na ganyan. Ganyan talaga. Sabi nga ng iba, finish na. Tapos ng laban pag nagkataon na knock on wood na lang na may mga... Pero wag naman sana. Ang sa akin naman, partner, total, sabi na ng pamilya Duterte yan na tanggap na nila kung ano mang mangyari sa dating Pangulong Duterte na hindi na makakalabas at doon nabawian ng buhay. Karapatan nilang sabihin yan, respetuhin natin, pero bilang isang tao na isang mananampalataya katulad nitong aking katabi na aking kumpare, mananampalataya ito paring Badong. Akala ko katulad ni Father Flavi. At saka ni at saka yung isang pare natin, si Pastor, Malakas din naman manampalataya yung kumpare. Abante, yan. Malakas din naman manampalataya kung pare. Dahil nga mataas ang ating pananampalataya, partner, at higit sa lahat, alam mo Amen. ba? Yan, higit sa lahat. Alien! Katulad mo, partner, na mananampalataya rin. Alien! Mahilig lumuhod, ayan. Alien! Ang sa akin lang, partner, no? Meron pa tayong tinatawag na himala. Ayan. Correct. Malay mo maghimala. Sa Tagalog, Oh. milagro. Ibuhos ng Diyos, partner, ang biyaya sa ating Tatay Digong. Amen. Biglang mabago ang takbo ng kwento hanggang sa makalabas siya. Malay mo, partner, pagkatapos ng Ramadan, makalabas si Tatay. Dahil sa dasal mo. Diba? Alright. Ganun yan Yan. Oo. Bagay pala maging pastor kaya maging inam itong si no? Imam si itong si Kapiel, no? Hindi bagay, mukhang sindikato yun. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin. Akala ko, partner, kami na pinupuri mo. Yung pala, puri, sa'yo pa rin. Kaya lang yun. Bandang uli, ikaw pa rin ang bida. Segway lang, partner, segway lang. Partner, Kunwari pa, pinadaan lang sa'yo. pinadaan lang tayo na Okay, partner, bago po tayo tutuloy, meron po tayong breaking news po ito, partner, na tatalakayin din po natin ngayon. Ito, breaking news, partner, kung Pasok lang. napanood po ito Aba? ng mga subscribers natin dito sa Berada Aguila. Breaking news po. Vice President Inday Sara Duterte Ba? napaiyak Uy! sa Oo. kanyang talumpati, partner. Ano kaya ang inyong mga komento? Ano nga kaya ang nangyayari? Ito po ay galing sa Isiminay. Ito ay nagluluhang tanong ni Vice President Inday Sara sa kanyang sarili nang makabalik na muli sa Davao City Hall at makita ang mga nakasama niya noon sa lokal na pamahalaan. Ayon sa bise, nostalgic para sa kanya ang naturang eksena. Aniya, nasabi ko sa sarili ko at naisip ko kanina kung ano kaya ang nangyayari kung tumakbo na lang akong mayor at hindi ko na ituloy ang pagtakbo ko bilang vice presidente. Dumalo si Vice President Inday Sara Duterte sa 18th Mindanao Geographical Conference sa Davao City nitong Miyerkules, Pebrero 25 na inorgasa ng Philippine Association of Local Government Accountants Incorporated, partner. Ano po ang inyong masasabi na parang nagsisisi si Vice President Inday Totoo. Sara, Totoo. naging emotional. Umiyak talaga, literal, partner, Kita na ko yan. tumakbo siya sa pagka-vice presidente, sana mayor na lang ng Davao City. Ang paunahin mo ako, partner. Sige, Ay, ayun. lang naman. Ayun. Total Bisaya naman yun. Pagbigyan mo na kasi Pagbigyan mo ngayon na. lang umuna eh. Ngayon lang yan! Hindi na sana ako. Paunahin mo muna ako kasi Sige, malapit na ako magdasal. Sige, partner. Ano lang, ang nakita ko doon sa video, kasi Bisaya yon, partner, Bisaya tayo, naintindihan natin Ang pagkakaintindi ko lang na parang nagsisisi siya, na siya ang naging vice presidente ni Bongbong Marcos, nagpaligaw siya na maging katandim ni Marcos noong nakaraang halalan 2022, at ito ang nangyari sa bansa, na maraming Pilipino ang
nabudol, maraming Pilipino ang nasaktan, maraming Pilipino ang nainis sa administrasyong ito dahil isa siya sa mga nag-endorso o nag-promote kay Marcos na iboto at maging presidente. Mas nanaisin niya na lang na sarap na lang siguro bumalik sa Davao, maging mayor na lang, wag na tumakbong presidente. Pero dyan sa video na yun, sinabi niya rin, partner, na wala na, okay na. Tapos na tayo dyan. Napag-usapan na natin yan, tatakbo na ako sa pagka-presidente. Presidente. Yun.